Okay? So, ang pag-uusapan ho natin ay sa Deuteronomy chapter 6, verse 16. Yan. Yung mga nagno-note po dyan, ito ho ang ating mensahe. So, bago ho natin umpisahan, meron muna tayong tanong. Tama bang subukin ng Diyos ang tao? Sagot. Amen po. Tama kaya yon? Tama kaya? Diba, tanong, tama bang subukin ng Diyos ang tao? Ang sagot natin ay tama. Pero bakit ho, pag dumarating ang mga pagsubok, parang mali ang Diyos? Tama po ba? Pastor, tama talaga na subukin ng Diyos ang tao. Sorry po, tama ba? Pero pagdating ng pagsubok, ang sabi natin, parang hindi natin kaya. Parang, Lord, mali ata ang ginawa mong pagsubok sa akin. Kasi yung word na tao, ang tingin natin dyan sa word na yan, hindi tayo. Ang gusto kasi natin, iba. Di ba madaling magsabi sa ibang mga tao na sinusubok, di kaya mo yan. Bro, kaya mo yan. Pero pag ikaw na, ang hirap magsabing kaya. Pero mga kapatid, tama bang subukin ng Diyos ang tao? Tama. Pero i-reverse natin yung tanong. Tama bang subukin ng tao ang Diyos? Ayun, ang lakas ng boss niya. Tama bang subukin ng tao ang Diyos? Ayun ang sasagutin natin. Ayoko muna mag-conclusion eh. Sasagutin ng mensahe. Yun ang mensahe natin ngayon. No? So, ang title ng mensahe natin, eto ho. Do not put the Lord your God to the test. Yan ho ang mensahe natin. Huwag daw ho nating susubukin o ilalagay sa pagsubok ang Diyos. Dahil katulad ng pangalawang tanong, tama bang subukin ng tao ang Diyos? Ang sagot ng Biblia na pag-aaralan natin, wag. Hindi sinabing mali, pero wag. May rason kung bakit wag. Tama? Mamaya, aralin natin yan. Basahin muna natin ang Deuteronomy chapter 6 verse 16. You shall not put the Lord your God to the test, as you tested Him at Massa. Sino nagsasalita dyan? Si Moses. Si Moses from Exodus ho, nagsalita siya again sa Deuteronomy. Malalaman ho natin mamaya kung bakit si Moses sulat yan. Sabi ni Moses, huwag ninyong subukin ang Panginoon ninyong Diyos, katulad ng ginawa ninyong pagsubok sa lugar ng Masa. Okay, mamaya aralin muna natin. So, ang context po niyan, okay, may keyword po dyan, Masa, at yung word na Masa, ay makikita natin ang kabuuang detalye niyan dito sa aklat ng Exodus. Exodus chapter 17 verse 1 to 7, yan ang message. Okay, although tayo sa Deuteronomy tayo galing, pero ang ating focus ngayon ho ay sa Exodus. Malalaman natin dito sa Exodus kung paano nangyari ho na nagkaroon ng utos na ganyan. Puntahan natin. Okay. 1. Mula sa disyerto ng Sin, naglakbay ang mga Israelita, sila'y huminto at nagpapatuloy. Kapag sinabi ni Yahweh, sila'y nagkakampo sa Rephidim, ngunit walang tubig doon. Kaya nagalit sila kay Moses, sinabi nila, bigyan mo kami ng tubig na maiinom. Bakit kayo nagagalit? Bakit ninyo sinusubukan ang kakayanan ni Yahweh? Tanong ni Moses. Galing sila sa Egypt. Sa Egypt po, sagana sa tubig, sagana sa pagkain, pero sila'y alipin. Sabi ng mga Israelita na nandoon sa kawalan, galit na galit sila kay Moses. Okay? Kay Moses sila nagagalit. Okay? Malinaw. Ngunit talagang uhaw na ang mga Israelita, kaya sinumbatan nila si Moses, inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga alagang hayop? Pasama na ng pasama yung tinig ng mga Israelita. Sa 2, galit sila. Pagdating sa 3, may tangka na silang gawin kay Moses, at ang kanilang plano dito, batuhin si Moses hanggang sa mamatay. Kaya humingi ng tulong si Moses kay Yahweh. Ano ang gagawin ko sa mga tao ito? Gusto na nila akong batuhin. Wala dun sa chapter 1 and 2, sa verse 1 to 3, walang babatuhin. Pero nakita ni Moses yung amba ng tao. May bit-bit ng bato yung mga tao. Kasi gusto na nilang patayin si Moses, kasi ipinupukol nila kay Moses, kasalanan mo ang lahat. Okay? Sumagot si Yahweh, magsama ka ng ilang pinuno ng Israel at mauna kayo sa mga Israelita, dalhin mo ang iyong tungkod. Dalhin mo yon, sabi ng Panginoong Yahweh. Hihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Sinai, hampasin mo. Narinig niyo yung word? Hampasin mo. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Iyon nga ang ginawa ni Moses at iyo'y nasaksihan ng kasama niyang pinuno ng Israel. Hinampas niya yung bato, may malaking bato. Hinampas ni Moses yung bato at yung tubig, unlimited yung lumabas. Ang lugar na iyon ay pinangalanan niyang Masa at Meriba sapagkat
Nagtalo-talo doon ng mga Israelita at sinubok nila si Yahweh. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan niya sila ni Yahweh o hindi. Paano ho tinesting ng mga Israelita ang Diyos? Number one, when they were angry with Moses because they had no water to drink. Yun ang una nilang pagsubok sa Diyos. Nung ang mga tao ay walang nakitang tubig, ang naisip agad nilang gawin, magreklamo. Kay Moses nila ginawa. Pero bakit ho ang account kay Lord? Mamaya, alamin natin kung bakit. Pangalawa, when they complained to Moses about why he brought them out of Egypt, lagi hong ang angal kay Moses. Pag balikan natin yan, kanina sa verse 1 and 2, sabi ng mga Israelita, uhaw na kami. Moses! Galit na galit sila kay Moses. Pangalawa, sabi nila, sinumbatan nila si Moses at sinabi, bakit mo pa kasi kami inalis sa Ehipto? Doon sana, wala kaming pagkauhaw, wala kaming pagkagutom, pero hindi nila sinasama yung negative side. Hindi nila sinasama, pero kaalipin kami. Yun ang sinolusyonan ng Diyos sa kanila, matanggal sila sa pagkaalipin para mamuhay sila ng mayroong kalayaan. Mga kapatid, sa buhay natin, tinatanggal tayo ng Diyos sa mundo o sa mga makamundong gawain kasi gusto tayo ng Diyos palayain. Amen. Pero may mga time sa buhay natin, gusto natin bumalik uli sa mundo para maalipin ng sanlibutan kasi masarap sa sanlibutan. Gets nyo po? Sa sanlibutan, walang bawal. Although may batas, pero dahil nga kay makasanlibutan, yung batas na yan, wala yung epekto sa amin. Kasi makamundo ako. Pero nung pagpasok mo sa Christianity, nung makilala mo si Jesus Christ, bakit biglang may batas na sa sanlibutan, pero may mas matitindi pang batas? Yun yung batas ng Diyos. At sa batas ng Diyos, ito ho, ang pinakamatindi sa batas ng Diyos, walang makakatakas. Sa batas ng tao, sa batas ng mundo, makakatakas ka, makakatago ka. Sa batas ng Diyos, wala kang may tatago. Kita ng Diyos ang lahat ng gagawin natin. Amen po? Okay, balik tayo. So, galit na galit ang mga tao kay Moses. Galit na galit sila, sinumbatan nila si Moses. At sabi ni Moses sa mga tao, yung lahat ng ginagawa nyo sa akin, ginagawa nyo yan sa Diyos. Kaya, ang Diyos ang inyong kinagagalitan. Diba? Ang mga tao, para ligtas sila kunwari, magagalit sila kay Moses, magagalit sila doon sa mga tao na inutusan ng Diyos, pero ang account nun sa Diyos. Kasi sabi ni Moses lagi sa Diyos, Panginoon, anong gagawin ko sa mga taong ito na nilabas mo sa Ehipto? Ang sinasabi ni Moses, wala akong alam dyan, Panginoon, ikaw ang nagplano nito. Vessel mo lang ako. Amen? Pag may mga tao ho, dumating sa time na sisisihin ka ng mga tao dahil may ginawa mo yung part mo na pinagagawa sa iyo ng Diyos, sabihin mo dun sa tao, ginawa ko lang yung part ko. Sa buhay natin ho, may magalit man, magtapang ka. Pag ang iyong paninindigan ay mensahe ng Diyos, magtapang ka. Dahil yun ang pananagutan mo sa Diyos, hindi sila. Tama? May magalit man. Last, how did the Israelites tested God? When they argued and questioned God's presence among them. Nagreklamo sila sa Diyos, kaya ho, ikinusider ng Panginoon na sila ay sinusubok nila ang Diyos. Mga kapatid, huwag natin susubukin ang Panginoon. The moment na nakaranas ka ng pagkukulang, the moment na nakakaranas ka ng mga struggle sa buhay, huwag ho laging babato natin ng problema sa Diyos na parang ang dating, mali ang Diyos. Parang connection natin, Lord, mali yung ginawa mo sa akin pagsubok, mali yung challenge na binigay mo sa akin. Tandaan nyo, walang pagsubok na ibibigay ang Diyos na hindi mo kaya. Kaya. Minsan sobrang bigat ng pagsubok dahil pakiramdam mo, ikaw lang mag-isa ang nagdadala. Bakit hindi mo siya totally surrender sa Panginoon at sabihin sa Panginoon, Lord, itong pagsubok, ibinibigay ko to sa iyo. Then si Lord ang kikilos dun sa pagsubok mo, lulusawin niya yun. Purihin ng Panginoon, hindi natatapos yung pagsubok, hindi natatapos yung challenges, pero hindi din dapat natatapos yung prayer. Amen po ba? Why we must not put the Lord our God to the test? Malihong subukin natin ang Diyos. Tama na ang Diyos ay subukin tayo dahil kung ikukumpara ang Diyos sa atin, kapatid, no match ang tao sa Diyos. Amen po ba? Hindi tayo pwedeng ganito sa Diyos. Pastor, ang Diyos ganito, tas tayo to. Hindi ho ganun. Ang Diyos sobrang taas at ikaw baka hindi ka makita sa sobrang kababaan niya. Pero ang tao, inaatimpla natin maging kapantay ng Diyos. Kaya naman minsan maaangas tayo sabihin, Panginoon, kung, alam niyo mga lingwahe ng mga mahilig subukin ng Diyos, kung, mamaya ako may kukwento ako sa inyo.
Tuloy natin. Number 1, why we must not put the Lord our God to the test. Number 1, because it is an act of disobedience to God. Kapatid, wag na wag natin susubukin ang Diyos dahil kapag ginawa natin, sinubok natin ang Diyos, una, nagdi-disobey tayo, hindi tayo sumusunod sa Diyos. Sabi ng Panginoon sa mga Israelita, bakit niyo ba ako sinusubok? Yung pagsubok pa lang na yon, pag-disobey na. Bakit wag disobedience sa harapan ng Panginoon yon? Ang sabi ng Panginoon, pumunta kayo sa Canaan, sa Promised Land, dahil pagdating nyo doon sa Promised Land, mayroon mararanasan nyo yung milk and honey. Wow! Parang pag sinabing milk and honey, parang ang tingin natin doon, parang literal, hindi po. Pag sinabing milk and honey, yun ho yung saganang lugar na sagana sa lahat ng bagay. Sinubok nila ang Diyos at ang katumbas ng pagsubok na ito, dinisobey nila ang Diyos. Isipin mo kung hindi ka sumunod sa Diyos. Pangalawa, why? Sabi dito, because it shows a lack of trust to God. Hindi natin pwede sabihin sa Panginoon, i-challenge natin ng Panginoon, Panginoon, kung talagang totoo kang Diyos, buhayin mo yung anak ko. Grabe. Alam mo bang matinding challenge sa Diyos yun? Mamaya papaliwanag ko sa inyo ho, na ang Diyos hindi takot sa pagsubok natin, hindi siya takot. Mamaya papaliwanag ko sa inyo. Because it shows a lack of trust to God. Mga kapatid, pag sinusubok pala natin ng Panginoon, ipinapakita mo sa iyong sarili, hindi sa Diyos, na ikaw pala yung walang tiwala sa Kanya. Bakit ka naghahanap ng pruweba? Kasi hindi ka talaga naniniwala sa Diyos. Sino mga hindi naniniwala sa Diyos? Yung mga taong ang sabi, ipakita mo sa akin yung Diyos mo. Mga atheists hindi naniniwala sa Diyos dahil ang gusto ng atheist, kailangan to see is to believe. Kailangan mayroon kang pruweba na may Diyos talaga. Sabi ng iba, kung may Diyos, dapat walang kasalanan. Kung may Diyos, dapat walang kasamaan, walang aksidente, walang masamang nangyayari sa sanlibutan. Kasi kung may Diyos na mabuti, may Diyos na mabuti, pero may diablo na masama. Nagets niyo po? May Diyos na mabuti, pero may demonyo na masama, na walang ibang gagawin, kundi gawin yung taliwas sa gawain ng Diyos. Then last, why we must not put the Lord our God to the test, sabi dito, because this is the work of the devil. Sino nagsabi niyan? Si Jesus mismo. Mateo chapter 4 verse 1 to 6. Ang pagtukso kay Jesus. Okay? Paano ko ito na-connect? Mamaya ipapakita natin kung paano na-connect. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuin ng diablo. Sino manunukso? Diablo. Kaya ho, mga kapatid, kung nakakaranas kayo ng tukso, huwag nyo na sabihin, Lord, sa'yo ba galing to? Yung pagsubok pwede pang galing sa Diyos, pero pag sa tukso, mga kapatid, lumayo ka na, hindi galing sa Diyos yan. Ang tukso galing sa demonyo. Iba ang pagsubok sa tukso. Okay? Dumating ang diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang mga batong ito. Nakita ng diablo, gutom na gutom si Jesus. Talagang sa sobrang gutom ni Jesus, kahit ano na maisip na pagkain, ipoproduce na ni Lord kasi may kapangyarihan siya. Ano sagot ni Jesus? Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi o nagmumula sa bibig ng Diyos. Hindi ka dapat lang nabubuhay sa literal na pagkain, kahit dapat to kumakain ka rin ng salita ng Diyos sa Biblia. Ang sagot ni Jesus Christ sa demonyo, ang demonyo mahusay din Mayroon din siyang paraan Sabi ng demonyo, gawin mo tinapay ang bato kasi alam niya naggumagawa si Jesus ng miracle. Pero ang sagot ni Jesus Christ, hindi ko papatulan yung panunukso mo. Yes, pwede kong gawin yan, pero mas nakarely si Lord dito. Okay? Number 5, pagkatapos dinala siya ng diablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod at pinatayo sa tuktok ng templo, sinabi nito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat sa kanyang mga anghel, ikaw ay tatagubilin sa kanilang mga kamay, ikaw ay aalalayan ng sa mga tao, sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Grabe. Alam niyo bang yung kinukot ni Satan dyan sa awit? Ang kinukot ni Satan dito ay salita ng Diyos sa awit na sinasabi doon na yung anak ng Diyos, yung Mesyas, hindi yan pahihintulutan ng Panginoong Diyos Ama na matalisod sa bato. Si Jesus ang sinasabi doon sa awit. Pero ang sabi ni Jesus Christ, sumagot na naman si Lord. Okay. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Ang verse na ginamit ni Jesus, Deuteronomy chapter 6, verse 16. Nabasa ba ni Jesus ang Deuteronomy? Nabasa.
Kasi ang ginagamit ng panahon ng mga eskriba, ng mga pariseyo, pagpapasok si Jesus Christ sa templo, binabasa nila Deuteronomy, Exodus, at ang sabi ni Jesus Christ sa demonyo, nasusulat, huwag mong subukin ng Panginoon mong Diyos. Ano ang pagsubok na sinasabi ni Satan kay Jesus? Magpakamatay ka. Dahil habang magpapakamatay ka, hindi papayag ang Diyos. Tinutokso si Jesus Christ, nakitilin ng kanyang buhay, pero sabi ng Panginoong, ni Jesus Christ sa demonyo, huwag ako. Sa buhay natin, hanggat mayroong kasalita ng Diyos, hindi ka basta-basta magagalaw ni Satanas dahil mayroong kang armas. Amen po ba? May armas ka bang dala-dala? Sino dito may mga armas? Mayroon ka bang kahit isang verse sa Biblia na kabisa? Tuloy natin. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Sinusubok na naman, bandalikan natin. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya lahat ng kaharian sa daigdig at ang kanyang karangyaan. Okay, sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka sa akin. Pinali. Pinakalas na pagsubok ni Satan kay Jesus, lumuhod ka sa harapan ko para ibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Anong ginawa ni Jesus? Kaya sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat ang Panginoon mong Diyos, ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Siya lamang. Ang ganda ng conversation nila. Alam mo kung bakit maganda? Parehong verse ang ginagamit. Kung alam ni Satan ang verse, kailangan alam mo ang meaning. Kasi pwede kang iligaw ni Satan sa pamamagitan ng verse. Alam mo ba yon na kaya kang iligaw ni Satan sa pamamagitan ng verse? Alam nyo ba yung mga naging kulto? Kaya yan naligaw dahil yung mensahe, hindi nila nasapul yung tamang interpretation. Ang basa nila, puro pa kanila. Puro prescriptive. Hindi nila nabasa yung descriptive. Nabasa nila, puro to sa akin, akin to. Kaya pag magbabasa ka ng Bible, bubuksan mo ang Biblia, sasabihin mo, Lord, ang una ko dito mabuksan sa akin. Kaya ingat ka dahil baka ang kamay mo ginalaw ni Satan at ang nabuksan mo, napasama ka pa. Tama? Hindi lahat instanto, pagbukas mo yun ang sagot ng Panginoon. Minsan, habang nagninilay-nilay ka, hindi ka nagbabasa ng Biblia, nagpipray ka, sumasagot ang Diyos. Amen. Kaya ng Diyos gawin po yun sa atin. Balikan ko lang, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din naman, huwag mong subukin ng Panginoon mong Diyos. Okay, tandaan. Okay, ito na ho. Yung sagot ko kanina. Hindi takot ang Diyos na subukin natin siya. Wag ho natin ma-misinterpret. Pastor, siguro, kaya ayaw ni Lord na subukin natin siya kasi takot siyang subukin natin. Mali. Bakit po? Dahil ang totoo, kaya kaya niyang gawin ang mga isusubok natin sa Kanya. Name it. Anong pagsubok ang gusto mong ibigay sa Panginoon? Lord, kung ikaw ay totoo, Panginoon, pawalain mo nga yung taal. Kaya ng Diyos gawin yun? Kaya. Panginoon, kung ikaw ay totoong Diyos, pagyamanin mo nga kami lahat. Kayang gawin ng Diyos yun? Kaya. Pero ito ang sagot. Kaya, sabi dito, kaya pinagbawal ito ng Biblia ni Moses at ni Jesus sapagkat wala tayong karapatan na gawin yun sa Diyos. Malinaw. Malinaw po ba? Hindi takot ang Diyos na subukin natin siya. Kaya nakasulat sa Biblia, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Hindi siya takot sa pagsubok natin. Kaya sinabi yun ng Biblia para ipaalala sa atin, wala tayong karapatang subukin ng Diyos dahil, ano po, ang sagot, Diyos siya at tao tayo. Nagets nyo po ba? Wala tayong karapatan. Kanina, tama na sinusubok ng Diyos ang tao dahil Diyos siya. Yun ang sagot. Pero yung tao, susubukin ng Diyos, mali. Tao lang tayo. Okay? Bibigyan ko ng diin yung word na tao. O, Diyos sa katao. Bibigyan ko ng diin. Una, siya ang lumikha sa atin, hindi tayo ang lumikha sa Diyos. Kaya wala tayong may pagyayabang. Pwede mong pagyabangan yung rebulto na ikaw ang gumawa. Kasi ikaw ang gumawa. Ay, yung rebulto, wala namang no match naman sa'yo. Hindi. Sabi mo sa rebulto, alam mo, ako may gawa sa'yo, ay sumunod ka sa akin. Pag sumunod yung rebulto sa'yo, napaka-bless mo naman. Pero wala siyang kakayanan. Tama? Kasi ikaw ang lumikha sa kanya. Pero yung Diyos na lumikha sa atin, wala tayong karapatang utos-utusan siya. Nagigets po ba natin? Ibalik natin yung ating kalalagayan sa harapan ng Diyos kasi minsan tayo na yung nasa trono niya, hindi na siya yung nasa trono niya. Siya ang may hawak ng ating buhay, hindi tayo ang may hawak ng buhay niya. Pangalawang reason. Kaya hindi natin pwede siyang subukin.
Okay? Lumugar tayo ng tama sa harap ng Diyos dahil wala naman tayo kung hindi dahil sa Kanya. Anong ibig ko sabihin sa mensahe ng Panginoon sa oras na ito? Gusto kong ibalik natin ang ating mga sarili bilang mga taong nagpapakababa sa harapan ng Diyos. Kung may kailangan ka sa Diyos, ikaw ang pumunta sa Diyos. Kasi bakit po ikaw ang may kailangan sa Diyos? Kung may kailangan ka sa Diyos, matuto tayong makiusap sa Diyos. Kasi tayong may kailangan sa Diyos. Kung gusto mong maglingkod sa Diyos, lumapit tayo at maglingkod sa Diyos dahil ikaw may kailangan sa Diyos. Amen? Minsan sorry ka kung may tatamaan, minsan ang yabang natin, pag tayo yung may kakayanan at para bang tayo yung hinahabol ng Diyos dahil may kakayanan tayo, mali. Ang kakayanan na meron ka, galing yan sa Diyos. Amen po ba? Hey pastor, kaya, sige, mawawalan kayo ng magandang boses sa simbahan. Sino ka ba? Alam mo ba sa isang iglap, yung boses mo pwede yung pisilin ng Diyos at gawin niyang puro piyok. Pastor, ako magaling akong drummer. Hahanapin niyo talaga ako. Hindi ho. Okay, lulugar ho tayo ha. Itong mensahe na to para ilugar muli natin ang ating mga sarili dahil baka minsan nakakalimot na tayong tumuno ng mali sa Diyos. Yung ang pagsalitaan, halimbawa si Ama, yung Papa ko, mamali lang ako ng tono sa kanila, kalapastanganan na yun sa harapan ng Diyos. Sa Ama ko pa lang yun. Ay paano pag sa Diyos pa? Di ba po? Nagigets nyo? Magsalita ako sa mga magulang ko na masama, kalapastanganan sa Diyos yun. Paano pa pag siya mismo? Okay? Ingat po tayo. Okay? Okay. Bawal daw subukin ng Diyos. Bawal ba subukin ng Diyos? Walang sumagot. Bawal. Eh pastor, bakit may Malakias chapter 3:10? Bakit may sabi diyan subukin natin siya? Siya nagsabi. Gets nyo? Tayo sa isang verse sa Biblia na nagsabing subukin natin ang Diyos. Siya mismo ang nagsabi sa Malakay chapter 3 verse 10. Gusto mong subukin ng Diyos? Subukin mo siya dun sa sinabi niya. Ngayon, sino makikipag-deal sa'yo pagka ginawa mo Malakay chapter 3 verse 10? Ang Diyos. Kasi siya nagsabi niya. Bakit? Malakay chapter 3 verse 10, ikaw ang sinusubok ng Diyos, inalaw ka na ng Diyos na subukin siya, pero marami mga tao ayaw patulan to. Baliktad. Yung sinabi ng Panginoon, wag niyo ako subukin, gustong gusto na masubukin ng mga tao. Pero itong sabi ng Panginoon, subukin niyo ako, ayaw naman ng mga tao. Mga kapatid, isang verse sa Biblia na nagsabi, subukin natin ng Diyos, at siya mismo nagsabi, eto, patutunayan sa iyo ng Diyos. Kapag sinubok mo siya sa bagay nito dahil inutos niya to, patutunayan sa iyo ng Panginoon, hindi ka matatalo. Amen po ba? Okay? Sabi dito, tatlong hamon. Serve God without expectation. Maglingkod ka sa Panginoon na walang inaasahang kapalit. Amen po ba? Yung pagsisimba mo ba dito, kaya ka nagsisimba para may mapala, may in-expect ka kasing kapalit, mga kapatid. Hindi magandang motibo yun. Maglingkod ka sa Diyos na walang inaasahang kapalit. Maglingkod ka dahil yun ang tama. Amen? Pangalawa, obey God without limitation. Obey God without limitation. Amen o? Susunod ka, hindi dahil, kasi minsan tayo sumusunod eh. Lord, susunod ako sa iyo sa una, sa pangalawa, pero yung pangatlo, pag wala pa rin to, hindi. Kailangan sumusunod ka, balikan ko lang dahil yun ang tama. Then last, ito na ang panghuli, trust God without condition. Trust God without condition. May isang bata, sabi niya, Lord, 3 months na lang, birthday ko na po, Panginoon. Sabi ng bata, birthday na daw niya, 3 months. Gayon ang bata, ginawa niya, pray siya. 3 months. 3 months na prayer. Sabi niya sa unang buwan na prayer niya, Lord, bago po ako pumunta Panginoon sa birthday ko, salamat sa bisikleta. Bisikleta gusto. Lumipas yung 1 buwan, yung bisikleta wala. Masaya hindi. Siyempre hindi masaya yung bata. Yung tatas niya mag-pray ng unang buwan, inulit niya sa pangalawang buwan. Kasi bakit po? May gusto siyang maranasan. May gusto siyang makita, may gusto siyang makuha, kaya nag-pray siya. Kung ano yung prayer niya nung unang buwan, pangalawang buwan, ganun pa rin. Natapos yung pangalawang buwan. Masaya hindi. Hindi na naman. Pumunta na sa pinali. Pangatlong buwan, birthday niya na, tama? Pangatlong buwan, birthday niya na. Alam niyo po, parating na yung birthday niya, pray siya ng pray. Pero siyempre, pahina na kasi may pinapasukan na siya ng doubt, pinapasukan na siya ng ano. Pray siya ng pray, wala pa rin. Dumating yung birthday niya, walang bisikleta.
Masaya hindi? Hindi po masaya. May kondisyon sa Panginoon. Sabi niyo, Panginoon, bakit gano'n? Pero ho, sabi niya, Lord, sige, wala akong bisikleta sa birthday ko, pero may Pasko pa. Pero ito nang ginawa ng bata. Malapit na rin kasi ang Pasko eh. Sabi ng bata, naglalakad-lakad yung bata, naisip ng bata, mayroon nga pala silang estatwa ni Mary. Pagtingin niya doon sa estatwa, may naisip siya. Sabi ng bata, teka, may gagawin ako. Kumuha ng sako yung bata, binalot si estatwa ni Mary, nilagay sa, binalutan pa niya ng kumot, tapos nilagay niya sa talagang aparador na hindi kita. Pa! Nilagay niya. Sabi niya doon sa pagsunod niya luhod, Jesus! Pag di mo tinugon yung bisikleta, hindi mo na makikita yung nanay mo. Hinostage yung nanay. Hinostage ng bata yung nanay. Para lang may makita siyang preba. Kapatid, mali. Tawa kayo ng tawa, minsan ganun tayo sa Panginoon. Tama? Gusto nating i-hostage ang mga sarili natin para sabihin sa Panginoon, Lord, pag hindi mo tinugon yung prayer ko, hindi mo na ako makikita sa church. Totoo? Minsan ginagawa nating hostage ang sarili natin at para bang napaka-importante natin para tumugon. Ang tama lang gawin, mag-pray ka lang sa Lord. Yun ang trabaho mo. Ang trabaho ng Diyos, tugunin o hindi yung prayer mo. Amen? Minsan gusto natin i-hostage ang sarili natin, ano, para lang ito, Lord! O kaya naman, gamitin natin yung ganda ng ating mga blessing. Lord, pag hindi mo na ako tinugon, hindi mo ako sinamahan, hindi na ako magta-tithes. Hindi na ako magpapagamit sa simbahan. Sasabihin sa iyo lagi ng Panginoon, sino ka ba? Balik ka sa word na tao ka lang. Amen. Diyos siya. Maaaring nakakatawa yung kwento, hinostage yung bata, yung si Mary, para si Jesus no choice na. Pero yung bata hindi rin nag-isip. Hindi naman totoo. Sabi ni Jesus, hindi ko yan nanay. Hindi ko totoong nanay yan. Kasi pag binasa mo sa Biblia, wala akong ina. Walang nanay si Jesus. Eh, Pastor, paano si Mary? Bessel lang si Mary. Katawan lang. Kaya si Mary biglang naging Diyos-Diyosan. Bakit po? Ayaw din ni Mary na sambahin siya. Ayaw din ni Mary ho na niluluhuran siya. Kasi sabi ni Mary, tao lang ako. Kaya lang namali ang mga tao kay Mary na sumamba imbis kay Jesus. Holy Mary, Mother of God. May mother ba ang God? Pag may mother ang God, hindi na siya God. Tama? Pag may nanay na ang Diyos, hindi na sa Diyos. Kasi may pinagmulan na siya. Ang Diyos, siya ang Alpha, siya ang Omega, walang simula, walang wakas, siya ang simula, at siya ang katapusan. Amen po? Yan ho ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Do not put the Lord your God to the test. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri.